Ako si Beniti ng Gis Camille Al Cabatanya. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayon, maaari po ba kayong tumayo para sa panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Angel of God, by guardian here, to whom this love and trust in you. Every this day, be utmost might, light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang umaga. Bago tayo umupo, maaari po ba niyong pulutin ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan? Salamat! So, bago tayo magsimula, meron akong ipakita sa inyo na mga larawan. At meron akong itatanong sa inyo at ito din ay sagsagutin nyo. So, meron akong pinaskin dito na larawan at makikita nyo dito, isa ay tumutulong siya sa isang matanda na magbuhat na kanyang mga gamit or mga kanyang mga binili. Dito naman ay isang lalaki, tinulak niya ang babae. Sa dalang larawan, may tatanong ako kung ano ba ang wasto or kung ano ang gusto nyo maging. Gusto nyo bang tumulong or umaway ng isang bata? Sige John, ano ang iyong kasagutan? Okay, magaling, tama. Dapat tayong tularan ang isang lalaki dito. Tulad sa sagot ni John, ay pipiliin na daw ang unang larawan na nagpapakita na tinutulungan niya ang matanda sa pagbuhat. Okay. So, ang ating aralin ngayon, maaari niyo po bang basahin? Mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa o pakikipag-interact sa ating mga kaibigan, sa mga estranghero, kung ano ba dapat natin gawin. So, magsisimulan muna tayo sa pag-define kung ano ang tagubilin. Ano nga ba ang tagubilin? Basahin. Ang tagubilin ay mga panuto, suggestion, o payo na ibinibigay para sa tamang pagganap ng gawain, tungkulin, o kapakanan ng iba. So, ang mga tagubilin ay yun ay mga payo ng ating mga magulang o mga sinasabi nila na dapat dating sundin para din sa ating kaligtasan. So, ang halimbawa ng mga tagubilin ng ating pamilya, una, huwag makikipag-usap sa estranghero. Kalawa, tumawag sa magulang kung mawawala o may problema. Katlo, sumunod sa takdang oras ng uwi or uwian. Ikaapat, huwag tumanggap ng pagkain o gamit mula sa hindi kilala. So, may isa akong suggestion dito. May isang estranghero. Binigyan kayo ng isang candy or ino-offeran kayo ng isang candy. Ito, may larawan dito. Sinabi niya sa iyo na kapag sumama ka sa akin, mas madami pa akong maibibigay sa iyo. Dahil mas marami pang tsokolate doon sa bahay namin. Ano ang gagawin mo? Ay, sige, Christine. Magaling! Dapat hindi ka sasama kapag may isang estranghero na nag-aalok sa'yo ng isang pagkain. Dahil sinabi ng isang tagubilin ng iyong magulang na huwag makikipag-usap sa isang estranghero.
dahil maaari itong maipapahamak sa iyo. Ikadalawa, tumawag sa magulang kung nawawala o may problema. Halimbawa, may isa kang kaibigan, sinama ka niya sa isang lugar at hindi niyo alam doon o hindi niyo alam kung saan kayo napaparoon or saan kayo or nandun ba kayo sa isang mall at hindi niyo alam ang pabalik sa inyo, maaari pa kayong tumawag sa inyong magulang. Tatlo, sumunod sa takdang oras ng uwian. Kung sinasabi or tagubilin ng iyong magulang na, okay, halimbawa, Jonas, dapat umuwi ka sa alas 5 ng hapon. Kapag hindi ka umuwi, maaari kang maaksidente. At yan ang tagubilin ng iyong magulang. Kaya, susundin natin dahil alam nila ang tama at mali o ang makakaligtas sa atin, sa ating kalagayan. Ikaapat, huwag tumanggap ng pagkain o gamit mula sa hindi kilala. Huwag din tayo tumanggap kapag may umaalok sa atin ng isang pagkain sa isang estranghero. Dapat hindi natin tatanggapin. Bakit? Dahil maaari itong may lason at baka ikaw ay dadalhin sa kung saan. Kapag kinakain mo ito at mawawalan ka ng malay, ikaw ay dadalhin niya sa kung saan at hindi mo alam kung nasaan ka. Kaya baka ikaw ay kikidnapin na. Okay. Halimbawa ng positibong epekto ng pagsusunod. Una, kaligtasan mula sa panganib. Kapag ikaw ay sumusunod sa tagubilin ng iyong magulang, ikaw ay maaaring maligtas sa isang panganib. Ikadalawa, pagkakaroon ng tiwala ng magulang. Ikaw ay magkakaroon ng trust sa iyong magulang. Dahil sinabihan ka nila or pinayuhan ka nila kung ano dapat ang iyong gagawin. Okay. Ano nga ba ang mga panganib kapag hindi mo ito nasusunod? Mga panganib kung hindi susundin ang tagubilin. Una, pakikipag-usap sa estranghero. Maaari itong makapahamak sa iyo. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa hindi mo kilala, ikaw ay... Sige, ano yon? Christine, sige, ano yon? Opo, tama, magaling. Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa estranghero, maaari kang mapahamak. Kaya, ano ang gagawin niyo? Sige, Jose. Opo, hindi ka sasama para hindi ka mapahamak. Tama. Magaling. Kadalawa, hindi pag-uwi sa tamang oras. Ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala o aksidente. Kapag ang tagubilin ng iyong magulang, ikaw ay uuwi. Sige, halimbawa, Jonas, ikaw ay uuwi ng alas 5, dapat nandito ka na sa bahay. Dahil kapag hindi, ito ay magdudulot o maaaring magbabahala ang iyong magulang. Nasaan na ba si Christine? Nasaan na ba si John? Bakit wala pa sila? Hindi pa sila umuwi. Okay. At maaari din ito maka-aksidente sa iyo. Okay. Meron akong poem dito. At maaari niyo po ba itong basahin? Sige, basahin na lahat. Together with teacher, ha? Okay. Si nanay, si tatay,
si Lolo at si Lola. Kaming mga bata, utos nila ay sinusunod. Paano susunod sa mapagkumbabang paraan? Kay nanay, kay tatay, kay lolo, at kay lola, kami ay sumusunod. Ang tanong, sino ba ang ating mga susundin? Sige. Ajay. Sino ang ating susundin? Batay sa poem na ating binabasa. Opo, ang ating susundin ay si nanay, si tatay, si lolo, at si lola. Dahil alam nila kung ano ang dapat gagawin or safety sa atin. Okay. Paano tayo susunod? Dapat ba tayong magalit o maggaganyan sa ating mga paa? Ano dapat ang paraan? Sige. Jonas. Opo, dapat sa pagsusunod natin, dapat tayo ay mapagkumbabang paraan. Tayo, again, kay nanay, kay tatay, kay lolo, at kay lola, tayo or kami ay susunod. Magaling. So, nandito ay mga halimbawa ng tagubilin ng pamilya na may kaugnayan sa wastong pakikihalubilo. So, tanong, ano nga ba ang tamang pakikihalubilo? Dapat ba tayong, una, pag may nakita kang hindi ka kilala, dapat mo ba itong, hello, sasapakin mo dito sa ulo? Or, gaganyan mo lang, hi, ako nga pala, si Teacher Jessica. Ganyan ba dapat? Opo, dapat hindi ka mananapak. Kapag nagkikihalubilo ka sa isang tao, dapat hindi ka mananapak. Kasi masama po yan. Okay. Sige. Dadako na tayo sa ano nga ba ang gustong pakikihalubilo. Una, magbigay galang sa nakakatanda. Kapag tayo ay may nakikitang matanda or nakikipag-usap tayo sa isang matanda, dapat po tayong magagamit ng po at opo. At kapag may pupunta sa inyo na mga kaibigan ng iyong nanay or mas matanda sa iyo, dapat ka po mamano. Okay. Kalawa, makinig kapag may nagsasalita. Halimbawa, nandito ako sa harapan. Kayo naman, dapat kayo makikinig. Ikatlo, huwag sumabat sa usapan. Kapag may usapan ng matanda or may nag-uusap dyan, huwag ka magsasabat. Halimbawa, yung nanay mo at tatay mo ay may pinag-usapan. At yung pinag-usapan nila ay para lang sa mga matatanda. At yun naman, bawal ka po magsasabat. Kasi mayroon silang pinag-usapan. Ikaapat, magpasalamat pagkatapos tumanggap ng tulong. So, or after mo bumili ng isang pagkain or mga gamit, dapat ka po magpapasalamat. And then, okay. Kung may aktibidad ako dito, kung sinong makasagot ay bibigyan ko ng chips or star. Ay, tatakan ko na lang ng star. Dito. Okay? Okay.
May dalawa akong larawan po dito. Una, dito ay may isang bata na may nakita siyang isang buntis at ino-offeran niya ng isang upuan at sinabi niya, "Upo na po kayo, nanay." Ay, nanay niya pala ang nasa picture or sa larawan. Kalawa naman, may isang bata, naughty. Sinabihan niya ang kanyang nanay, "Gusto ko maglaro." So, ang tanong, ano ba dapat ang tularan nyo? Or ano dapat ang wastong larawan? Sige, princess. Tama! Ang dapat nating tularan po ay unang larawan. Ito ay nagsasaad, inofferan niya ang kanyang nanay ng isang upuan at nagagamit din siya ng po at opo. Ito ay nagpapahayag na may respeto siya sa kanyang ina. While ang isang larawan ay nagagalit siya sa kanyang ina at dapat hindi natin yan tularan. Dahil nagpapahayag ito na ikaw ay masama at mali po iyan. Dito ay nagsabi ang isang magulang, "Anak, huwag makikipag-usap sa hindi kilala, ha?" Kalawa naman, "Anak, sa tamang tuwiran ka tatawid, hindi kung saan-saan." So, ang mga sinasabi ng magulang, ano ang mga ito? Ito ay inaaral natin kanina or dinidiscuss natin kanina. Ano ang mga ito? Or, sige. CJ. Tama, magaling. Nakikita din natin na nakikinig si CJ kasi alam niya ito. Ito ay isang halimbawa ng isang tagubilin. Unang larawan, ang tagubilin ng kanyang ina ay huwag makikipag-usap sa hindi kilala. Kalawa naman, sinasabihan niya ang kanyang anak na huwag tumawid sa kung saan-saan. Dapat ikaw ay tatawid sa tawiran. Okay. So, may natutunan po ba kayo ngayong araw? Magaling. Kung gayon pa man, may ibibigay ako po assignment. Ang assignment natin ay gagawa po kayo ng isang collage na nagpapahayag. Ilalagay nyo doon ang mga tagubilin ng iyong magulang. Halimbawa, ganito. Ito ay isang halimbawa ng isang collage. May 4 na larawan dyan at ilalagay nyo po dito ang mga tagubilin ng iyong magulang. Halimbawa dito, huwag tatawid sa kung saan-saan. Dito naman po, huwag makikipag-usap sa isang estranghero o sa mga hindi nating kilala. Dito naman, dapat ikaw ay magagamit ng po at opo kapag nakikipag-usap ka. Dito naman, dapat makikipagmano ka. Okay? So, meron po ba kayong natutunan ngayong araw? Magaling! Diyan nagtatapos ang ating aralin. Bago tayo magtatapos, tumayo muna tayo para sa panalangin. And of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po
Dahil ang mga bata na ito ay may natutunan ngayong araw. At I'm asking that sa pag-uuwi nila ay protektahan niyo sila at ang kanilang natutunan ay mai-apply nila sa kanilang pag-uwi. At sana po ang mga tagubilin ng kanilang ina ay kanilang susundin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, pumila na kayo dito para umuwi na tayo. Okay. Okay. Bye-bye!